Eksakto alas 6 ng umaga umaalis ang unang trip ng bangka papuntang Humalig mula sa port ng Real Quezon. May 4 na oras na biyahe mula Taytay hanggang Real Quezon at mahigit kumulang 5 oras naman na biyahe gamit ang bangka papuntang Humalig mula sa port ng Real. Araw-araw, meron lamang 2 or 3 bangka ang bumabiyahe rito. Malalaman mo na malapit ka na kapag nagparamdam na sa'yo ang mga alon. Ang island ay nakaharap sa mismong Pasipiko, kaya naman ramdam mo ang lakas ng alon mula rito. 10:40 nang kami makarating sa island. Kailangan mo muna magparehistro sa tourism office at ikumpirma ang iyong reservation bago dumiretso sa nabook na hotel. 15 minutes away lang mula sa port ng Humalig ang nakuha naming beach resort na tutuluyan. Pero huwag magpapagbutol sa 15 minutes na yan dahil para sa mga walang hilig sa rough riding, ito na ang pinakamahabang 15 minuto ng buhay mo. Lagpas alas 11 na nakarating kami sa resort. Ang Maestra Beach Resort. Yes, tama po. Teacher ang may-ari, hence the name. Sa lahat ng shore na napuntahan ko sa Humalig, masasabi ko na ang Maestra ang may pinakamagandang shore dahil tapat nito ay ilog kung saan nagtatagpo ang tubig alat at tabang kaya hindi masyadong mahapdi sa mukha kapag lumalangoy. Hindi din namin napigil manguha ng sea urchin at ilan pang mga seashells at sea cucumber. Pagkatapos ng tanghalian, inubos na namin ang natitira pang oras ng araw para magpahinga at maghanda para bukas. Second day namin sa island kaya maaga akong bumangon para maghanda. Charot lang, nagmuni-muni muna ako at nagkape sa tapat. Ini-enjoy ko ang ganda ng umaga dito sa Maestra Beach Resort. Mula sa sikat ng araw, huni ng ibon at paminsan-minsang kuliglig ng insekto, may ilang mangingisda ding dumadaan at hindi sila madamot sa ngiti at pagbati para bang kapitbahay mo lang. Actually, lahat ng tao sa Humalig ganito ugali. With all the rawness and pagkapayak ng pamumuhay nila, akostom pa rin sila sa mga turista at wala ni isa ang nagsusungit o nagmamaoy. Charing! After namin mag-almusal, sinimulan na namin ang aming Humalig Island Adventure. Ang Humalig Island ay 5th class municipality sa probinsya ng Quezon. Ibig sabihin, meron lamang itong kapasidad na kumita ng hindi hihigit sa 5 milyon kada taon. Meron ditong 5 barangay at bawat barangay meron mga naitatagong kayamanan na talaga namang babalik-balikan mo. Hindi lahat ng kalsada dito makikitaan mo ng progreso kagaya ng sa ibang mga island. Kaya naman, kadalasan, ang kanilang number 1 na paraan ng transportasyon ay ang habal-habal o kaya naman paglalakad.
Una sa aming pinuntahan ay ang Kanaway Beach ng Barangay Apad. Ito ang pinakamalayo sa lahat ng mga tourist spot na pwede mong puntahan dito sa Humaling. Tinatawag din itong Turtle Island dahil sa mga rock formation nito na hugis turtle. Sunod ang Panama Beach Resort o kilala din bilang Little Boracay dito sa Humaling. Dito masarap ipahinga ang iyong mga puwet na lupaypay na sa mahigit 2 oras na biyahe mula sa Maesa Resort. Oh, yan. Dito din pala ako nakakita ng dugong in person. Kitams. Marunong din kumanta yan. O, diba? Marami pa kaming mga pulo na pinuntahan after Panama. Hindi ko na matandaan yung iba pero ang pinaka nagustuhan ko, yung main shore nila. Ang Salibungot Beach and Sandbar. Dito kami naglangoy ng hagot, hinuli ang araw at nag-time-lapse ng not just once but twice. Kidding aside, nasaksihan ko kung gaano ka-enchanting and virgin ng lugar na to. Napaka-raw, napaka-rough, at napaka-pure. Dadating ang panahon na mas lalong makikilala ang lugar at maaaring mas maging madali na ang pagpunta dito para sa lahat. Pero sana mapanatili pa din ng mga tao rito at mga namamahala kung ano ang meron sa island na ito. Ang rawness, simplicity of life, and healthiness ng environment. It's a paradise that really promise an unforgettable escape. Sa ngayon, enjoyin ko muna alaala ng trip na to.